Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, mukhang nagkaroon na ng ceasefire no? Time out muna sa mga batang asal na patutsada. Ang tinutukoy po natin mga kababayan, ito pong si Representative Terry Ridon ng House of Representatives at chairman po ng Infracom Committee, sitong si Senator Jinggoy Estrada. Okay, at ganun din po sa isa nating pag-uusapan, mukhang ang Pangulong Marcos tinabla ang Pangulong Marcos ng dating Senior Associate Justice ng Supreme Court, no? Mukhang ayaw, mukhang mas gustong manahimik at hindi madamay sa gulo. Ay, kung yun naman po ang pinaka main reason, bakit ko naman idadamay ang sarili ko dyan sa kapamilya ko? Ang gulo-gulo nyo dyan, di po ba? Iwas gulo na lang ako, tahimik pa ako. Ang sarap-sarap kaya ng retard o sumasahod ako, di ba? Kaysa naman guguluhin ko pa ulit ang buhay ko. Manganganib pa ang buhay ko, pati pamilya ko. Okay, so uli, shout out lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin yung nag-ceasefire na, tigil muna, patutsadahan, tigil mga parang mga bata na mga nasa elementarya gusto na lang, kulang na lang magsuntukan. O di kaya magsabunutan, o di kaya magkurutan. Di po ba mga kababayan? So ang tinutukoy natin si Representative Terry Ridon at Jinggoy Estrada. Kung maalala nyo, ito kasing si Jinggoy, ito nagsimula nito napikon po si Jinggoy Estrada, no? Nag-init ang ulo dahil nga sa isiniwalat nung allegedly na mandarambong na kawani ng DPWH dyan po sa 1st District ng Bulacan na si Bryce Hernandez. Kasi sinangkot ni Bryce Hernandez itong si Jinggoy Estrada na meron daw itong insertion na 355 million at sa kanya daw po doon ay 30%. So 30% ng 355 million mga kababayan, almost 10.5 million, no? 30% ang laki. Di po ba? Tama ba? Hindi. Hindi pala 10.5. 3% pala yun. Kasi kung 30%, ang 50% kalahati, ano po yan? 100 million ang kay Jinggoy. Kasi ang 50% ng 350, 175 30% 100 million pala. Sorry, mali ang math natin, no? Namamalinlin tayo. Sorry naman po. Sorry naman sa mga kakampings, Anyway, so ngayon itong si Jinggoy sa sobrang kapikunan niya, no? Nagalit siya, napamura siya kasi sabi niya ayaw ko namang maaanuhan ang pangalan ko. Alam ko naman na madali akong targetin kasi sa mga previous na mga nangyari sa akin, mga akusasyon, na bilanggo ako, may kaso ako, may pending pa akong motion na nag-aapila ako sa Sandigan tungkol sa bribery case ko. Tapos eto na naman, ay nakakasama na ito. Di ba? Ididemanda niya nga daw po si Bryce Hernandez. Tapos ang kalokohan nitong si Jinggoy, dahil nga sabi natin when emotions are high, intelligence is low. Di ba? Totoo po 'yan. So itong si Jinggoy nagpalabas ng yearbook. Ano naman kinalaman ng yearbook, Senator Jinggoy? O pwede kang kasuhan ni Ridon nang walang pahintulot at nilabas mo ang privacy niya, no? Nandoon pa daw yung address ng lola niya. Delikado ginawa mo, Senator Jinggoy. Dapat, kung talagang wala kang alam dyan sa 355 million insertion, maglalabas ka ng ebidensya na hindi ka mag-a-ad hominem, maglalagay ka dyan sa public court ng opinion na, ito, magkaklase kasi ito, safe ba tayo talaga sa kanila? Yun ng mga ano namang gagawin sa'yo ni Terry Ridon at Bryce Hernandez? Bakit mo na nasabing safe sila? Nag-iimbestiga lang naman, parang kayo nag-imbestiga. Pero nung sinabi nung witness o resource person
na nadawit ang pangalan mo, galit na galit ka. Di ang gawin mo, pabulaanan mo, pakitaan mo ng ebidensya. O hamunin mo si Bryce Hernandez ng kasuhan. O kakasuhan kita para magkita tayo sa korte, ilabas mo yung ebidensya na talagang sangkot ako dito sa sinasabi mong insertion, na ako talaga ang nagpa-insert yan, nasaan yung pera na 30%. Ganun sana eh. Ang nilabas mo, mukha kang bata. O nung binalikan ka ni Terry Ridon, binalikan po siya ni Terry Ridon, mga kababayan, na kinausap ni Terry Ridon yung isang grupo, National, NJP ba yun? O na NCP at DICT. Kasi paglabag po yan sa privacy. O paano mo nakuha yan, Jingo, yung yearbook na yan? Baka naman may kinuurs ka doon sa eskwelahan o may nakausap ka. O bawal po yan. Bawal kang maglabas ng impormasyon ng isang tao nang walang pahintulot niya, lalo't ito ay makakasama sa kanyang seguridad. O sabi ni sabi ni Terry Ridon, o nilabas mo pa yung address ng lola ko. Kung may masamang tao gamitin ka, o halimbawa lulusubin yung bahay ni Terry Ridon doon sa address, hindi na pala sila, Bryce Hernandez, ba't ako Bryce ng Hernandez, si Terry Ridon, hindi na pala si Representative Ridon o yung lolo niya nakatira doon. Paano pag nirat-rat yung bahay noon? Di kasalanan mo, ikaw ang naglabas ng address. O siguro nahimasmasan si Senator Jinggoy Estrada, tinake down niya po yung post. Kung ano po yung posting niya sa kanyang social media na patama kay Terry Ridon, tinanggal niya po. O di ang ginawa naman ni Terry Ridon, out of courtesy kay Senator Jinggoy, tinanggal niya rin po kung ano man po yung nakakasakit kay Jinggoy Estrada. O di ba? O sino ang mas matino ngayon? Sino ang mas may utak ngayon? Si Jinggoy o si Ridon? Di ba? O kung ako po iisipin, ako ang anuhin ninyo, si Terry Ridon nag-iisip ng tama. O tinanggal na ni Senator Jinggoy, tanggalin nyo na, wala nang magpo-post. Even though hindi naman daw po sila nagkausap ni Senator Jinggoy. Siguro nahihiya lang si Jinggoy na, sorry pre galit lang talaga ako. Parang siguro naman yung si Terry Ridon, mukha namang matino yan, siguro sabi niya okay lang po yan. Pero wag niyo na po sanang uulitin. Trabaho lang po, walang personalan. Hindi naman po ako ang nagsambit niyan eh. At hindi rin naman po ako ang nagpaamin diyan, no? Tinanong nga siya ni Garbin, di ba? Bakit ako po tinitira ninyo? Chairman lang naman ako doon. Ginagampan ako lang ang trabaho ko, di ba? Senator Jinggoy, ikaw talaga Jinggoy, oh. Pero at least siguro for the benefit of Senator Jinggoy, nahimasmasan siya. O syempre, nahimasmasan, tinake down, at yung isa, in good faith, tanggalin ko na rin para we have to move on. Mag-imbestiga. Ilabas ang katotohanan. Wag yung nadawit pangalan mo, di gawin mo, linisin mo pangalan mo. Wag kang mag-ad hominem. Yan ang magiging panandata mo o sandata mo sa taong bayan na mapaniwala sila sa pamamagitan ng katotohanan. Yung po, Senator Jinggoy, ang ilabas mo. Ngayon kung nagsisinungaling si Bryce Hernandez, so therefore wala siyang credibility na maging isang state witness o prosecutor, resource person, sorry po, no? At least nakita natin na nagsisinungaling siya, napatunayan ni Jinggoy na wala akong natanggap diyan, wala akong ginawa diyan, di maniniwala pa ang taong bayan sa iyo. Di ba? Naggalit-galitan ka, mahirap po yung ganun. Talagang ganun po talaga. Pag emotions ay high, galit na galit ka, intelligence is low. Kaya minsan we commit mistakes na, pag nahimasmasan ay mali nga ako. Tapos nahirapan ka mag-apologize, so masakit yun. So yan po, no? Ako, pinapalakpakan ko yung mga gesture yung dalawang gentleman na yan. So ganyan sana, no? Huwag na kayo mag-away-away. Let's make a better Philippines. Make Philippines better. Magkasundo-sundo po kayo. For the truth po tayo. Kahit na sino dito ang tamaan, babatikusin natin. Kahit nakaalyado pa yan ng Pangulo, kamag-anak, kapatid, asawa. Pag may mali, babatikusin natin. Maglabas lang kayo ng totoong ebidensya, hindi tulad ng gawa-gawa or AI. Okay? So, tapos na yan, no? Punta tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-create na ng EO94, creating an independent commission to investigate this corruption sa flood control sa DPWH. At pag natapos yan, baka tuloy-tuloy yan, baka gawin na lang yan na permanente para imbestigahan lahat ng korupsyon sa gobyerno. Ngayon po, ang nababalita dyan ng maghihid, mga tao, ay si Magalong, si former DPWH Secretary
Singson, nandiyan po si former Associate Justice Retired Antonio Carpio, saka pong itong isang Supreme Court Senior Associate Justice Retired si Bernabe. Ngayon po mga kababayan, may lumabas po isang balita dyan sa Politico na tumanggi po si Justice Bernabe na isa siguro sa mga 3 na hahawak dyan sa commission. Hindi po naisulat kung ano ang reason ni Justice Bernabe, pero sa akin pong opinion, no, itama na lang ako ni Justice Bernabe, siguro for her safety, for the safety of her family, ayaw niyang masangkot dyan kasi napakalaki niyan. Kung meron kang masasalig dyan, baka gantihan ka. Malalaking tao ang masasagasaan nila dyan, no? Talagang matapang sa matapang. Susuong ka po sa gera dyan. Susuong ka sa gera na kulang ang tao mo. Kumbaga, ma-outnumber ka. Kumbaga, 10 kalaban mo, 3 lang kayo. Outnumbered ka. O tapos, ang lalakas pa ng kapit. Di po ba? Halimbawa, gusto mong ipatawag si Martin. Kaya mo ba? Kaya mo siyang sabihin, o ikaw Martin ha, after all the investigations done against you, we found you guilty. We found you, isa ka dito. Kaya mo bang gawin yon? May lakas ka ba ng loob? May balls ka ba? Kaya siguro umayaw po si Bernabe. Akin lang to opinion ko lang po, after consulting with with her family, no? Siguro sabi lang, manahimik na lang tayo. Gugulo lang ang buhay natin. Malalaking tao ang masasagasaan diyan. Magsasanga-sanga ang kaaway mo diyan. May mga baka diyan, yung iba diyan may mga nakausap na. Kaya manahimik na lang tayo. Enjoy our retirement. Set naman tayo, hindi natin kailangan ng sahod diyan. Di ba? Ganun po Wala ka ng problema, masaya ka, hindi ka stress, hindi ka laging lumilingon sa likuran mo na parang laging merong papatay sa'yo. No? So ako po, okay ako dyan sa decision ni Justice Bernabe. Tama lang yan po yan. Maski na ako, ialok sa akin yan, opera na ako ng, sabihin mo, USEC sahod lang naman undersecretary grade. Magkano yun? Di ba? Sabihin mo, 150,000 naman plus mga premiums, wag na. Maaalanganin ang buhay ko, ng asawa ko, mga anak ko at kapamilya ko pagbabantaan pa. Stress lang sa akin yan. Habang nagtatrabaho ka, tinatawagan ka, may umaaligid. Ganon? Wag na. Di baling maliit lang ang pension ko, masaya naman kami, wala akong stress, di ba? Yun lang po yung opinion ko. Siguro kaya hindi tinanggap ni Justice Bernabe. Malay natin, hindi pa naman, pero sabi po ng politiko yan nirareaksyonan lang natin. Sabi lang ng politiko, tumanggi po si Justice Bernabe. Okay? Kung malay nyo magbago ang circumstances, hindi natin alam. Okay? Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.